bilang isang sundalo din ay Ito pa po ang pinakamalaking problema ng Malacanang. Bukod sa impeachment na paparating laban kay Bongbong Marcos at itong impeachment na paparating laban kay BP Sara na napakahina at ayaw ng pumirma ng mga kongresista dahil nga paparating na si BP Sara ang pinakamalakas na kandidatong pagkapangulo sa 2028, mga kareaksyon, mayroon pong namumuong malakas na bagyo sa loob po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na para bagang dadami po, dumarami po ang bumabaligtad at nagpapahayag ng, sa publiko ng pagtiwalag o pag-withdraw ng support kay Bangag. Nako mga kareaksyon, pakinggan po natin ito. bilang isang sundalo din ay isa pong aktibong sundalo ang isinibak sa pwesto matapos ngang nag-post o nagpahayag ng kanyang salin laban po dito sa administrasyon, particular na po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano po ba ang inyong pong reaksyon? May karapatan ho ba ang isang sundalo na gawin po ang bagay na yan? Ating po sundalo, ang ating mga personnel na naka-uniforme ay nananatiling mga Filipino. Kaya sila ay covered ng ating constitution. Meron silang constitutional rights, hindi po yan nawala. Yung pagpapahayag ng sariling opinion, covered po yan ng ating saligang batas. Yung po ating halimbawa, hindi po kasi kahit na po yung ganito, kahit na po sabihin natin ang ating organisasyon yung tinatawag na sui generis, yung pong ating mga personnel ay nananatiling may karapatan sa ating saligang batas at ang mga karapatan na yan ay patuloy na pinagtitibay at patuloy na iginagalang ng ating pamahalaan ng ating republika. Opo, attorney. Alin po o ano po, saan po batay na provision ang sinasabi po ninyo, attorney, na maaari pong magpahayag isang sundalo laban po sa anumang nakikita po niya sa pamahalaan? Yung freedom of speech, freedom of expression, that's a constitutional right. Nasa Bill of Rights natin yon, na ang bawat mamamayan ay may karapatan na maghayag ng kanyang saloobin kahit saan, kahit kailan. Yan ay pinoprotektahan ng ating saligang batas. Opo. Sa tingin po ninyo, reasonable po ba yung ginawa o hakbang na ginawa ng pamahalaan na sibakin itong, particular na po ng AFP, na sibakin po itong aktibo ng AFP, na sibakin po itong aktibong sundalo? Sa side po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ito po ay part ng standard standing operating procedure. No? Ayan po talaga ay ganyan ang patakaran na pagka mayroong question, ikaw ay i-relieve habang ikaw ay iniimbestigahan sa iyong pwesto. Sa ganung aspeto po, sa aspeto ng patakaran ng ating Sandatahang Lakas, yun po ay to be expected ng bawat sundalo. Opo. Ano po yung maaring kakaharapin po ni Colonel Monggao matapos po ang ginawa po niya na ito, attorney? Iyan ang hindi ko masasagot dahil wala akong alam na siya ay nalabag na batas. Wala akong alam na siya ay merong nalabag na regulasyon ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagpapahayag ng kanyang layang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, ng kanyang sarili niya yun Yun yung kanyang pakiramdam ngayon na hindi na ako naniniwala na ang ating meron pang karapatang mamuno sa atin dahil sa mga kinakaharap niyang problema. Bilib na bilib po ako kay Colonel Monggao dahil mga kareaksyon hindi po bobo na hindi niya alam ang kahinat na ng kanyang aksyon. Bilib na bilib po ako, kailangan po natin siyang suportahan mga kareaksyon. Kung po pwede nga lang kung malalaman natin na papaano siya suportahan financially, na kung kinakailangan lahat po ng mga naniniwala sa kanyang ginawa o anumang financial support ang kailangan niya mga kareaksyon. Dahil sa ginawa po niya ang kabayanihan na pag-withdraw ng kanyang suporta sa isang commander-in-chief na pinaniniwalaang lulong at pinaniniwalaang bangag, lalong-lalo na mismo ang kanyang kapatid, ang kanyang super ate, ang nagbunyag na siya po ay talagang bangag. Kaya mga kareaksyon, itong si Colonel Monggao, kailangan kung magkaroon tayo ng pagkakataon na malaman ang kanyang kung paano na po natin siya susuportahan, kailangan po natin suportahan ng isang katulad ni Colonel Monggao na naniniwala ako na isa siyang bayani sa panahong ito dahil mga kareaksyon, hindi po siya natakot na i-withdraw ang kanyang suporta dito kay Bongbong Marcos kahit alam niya po ang kahinatnan, baka nga po yung kanyang tinatawag na pensyon maapektuhan po dito mga kareaksyon. Pero salute po sa iyo, Colonel Monggao. Tuloy po natin.
kanyang feeling yun kanyang pakiramdam. Walang masama na ihayag mo yan kahit kanino, privately, lalo na privately. Hindi problema yon. Wala akong nakikitang at saka hindi yan hindi mo yan masasabing he is inciting anyone to sedition or to rebel against the government or the armed forces of the Philippines. Opo. Ano ang magiging... Hindi. Yes, po. Dagdagan ko lang, Yes, hindi po. mo rin yan masasabi na yung utterance is putting the armed forces of the Philippines in a very inimical situation na papangit ang sandatahang lakas ng Pilipinas dahil sa iyong pahayag. Opo. Pero pagdating po sa ibang mga sundalo, ano po bang magiging mensahe po nito sa kanila na isang kasamahan po nila ang sinibak sa pwesto matapos magpahayag ng kanyang saloobin laban po sa gobyerno? Actually, hindi man nila kailangan antayin yung pahayag ni Colonel Munggaw doon pa lamang sa trust rating ng sabi nga ni Colonel Munggaw, trust rating pa lang ni Mr. Marcos bagsak na. Yung pong negative 3 niya overall at negative 18 sa NCR hindi excluding the uniform personnel. Kasama po doon yung uniform personnel, we cannot exclude them. So doon pa lamang po meron ng indication na hindi na siya popular at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. We should look at the trust rating as a general, inclusive of the men in uniform. Yan. Opo. So doon pa lang po, meron ng indicator na yung ating mga kasundaluhan, kapulisan, mga naka-uniform, maaaring wala na ring tiwala sa kay Mr. Marcos. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner attorney, paano po ba mapapanatili ng isang yung balanse po, mapapanatili yung balanse sa pagitan ng karapatan ng isang individual at yung pagdidisiplina o yung institutional na disiplina ng AFP? Yung pong karapatan ng bawat isang tao sa ating saligang batas, wala pong limit yan. Ang limit lamang yan ay pagka nagsimula ka ng mag-encroach o makaapekto sa katulad kahalimbawang karapatan ng iyong kapwa. Okay? Unlimited po ang aking karapatan pero pag yung aking exercise ng aking karapatan naapektuhan na, halimbawa ikaw, that is the limit of my freedom. That is the limit of my expression. Ganon. Kung ako ay makakasira na at ang aking sinasabi ay hindi nakatotohanan at masisira na ang reputasyon ng isang tao, yon ang limit ng aking karapatan sa saligang batas, and pumapasok na dun sa aspeto na baka ako'y may panagutan na sa batas. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sinasabi po sa Article 2 ng 1987 Constitution, Section 3, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Meron po bang paglabag na ginawa ang naturang opisyal dito or nasusunod din niya itong sinasabi na ito ng Constitution? Kasi ang sinasabi niya, hindi siya sumusuporta sa mga ginagawa ng Pangulo po. Ang sinasabi, malinaw din dito na ang armed forces ay hindi naman po taga-protekta lang sa Pangulo, kundi ang protector of the people and the state, attorney. Oo, wala akong nakikitang nilabag yung opisyal na ating pinag-uusapan sa kanyang deklarasyon, at hindi rin ako naniniwala na dahil sa kanyang deklarasyon humiwalay na siya doon sa role ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating mga mamamayan at sa ating bansa. Una-una, yung kanyang declaration, sinimulan niya yon ng kanyang pahayag, ng kanyang patuloy na katapatan sa ating republika at sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang sinasabi lamang niya, very clear, very singular. Wala na akong tiwala, ayoko nang suportahan, hindi ko na kayang suportahan si Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yun lang po, isang tao lamang yung tinutukoy niya. So, he remains loyal to the institution except to one person. Nako. Malinaw na malinaw po yun, mga ka-reaction. Yan na po ang kinatatakot ngayon ng Malacanang dahil sa paparating pong buwan ng Pebrero, buwan ng puso o Valentine's Day, para bagang meron pong mangyayaring malupit na rigudon dito sa Pilipinas. Malapit ng gumulong ang paglilitis kay Zaldico sa Sandigan Bayan. Tama na. Nako.
Sa susunod na video po, ano po ninyo, abangan po ninyo yan. Si Vince Dizon, ha? Babanatan po niya si Saldi ko. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat ulit sa pagsama sa napakaganda reaction video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin, mga ka-reaction. Shukran. God bless you all. Duterte! Duterte!